Xiaobei, mahal kita. King, mahal din kita. Xiaobei, tayo'y magkasama habang buhay. Xiaobei, bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Kunin mo na ako. Xiaobei, hindi B8. Gusto mong makasama ako? Anong nangyayari? Nasaan ako? Ako'y muling ipinanganak. Ito'y araw na pinilit ako ni Liu Qingqing na pakasalan siya. Xiaobei, handa na ako. Siya ang dahilan sa nakaraang buhay ay ginawan niya ako ng bitag. Pinilit niya akong pakasalan siya at humingi ng malaking dote. Ano NG kalokohan, tu? Nasasaktan ako. Ang ate ko para makapag-ipon ng dote ay hindi nagpagamot at namatay sa ospital. Ang pangalawang ate tumigil sa pag-aaral at nagpakasal ng madalian. At sa huli ay tumalon sa ilog at namatay. Ang bunso, niloko at inapi hanggang sa mamatay ng may hinanakit. Umalis ka. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magkakamali. Hindi ba't gusto muntag ako? Kaya ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Ano NG mali dun? Liu Qingqing, huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Ang nanay mo ay paparating na, di ba? Gustong lokohin ako. Walang pag-asa. Paano niya nalaman ang aming plano? Kung hindi niya ako pakakasalan, tiyak na malalaman ang tungkol sa tiyan ko. Lin Xiaobei, huminto ka. Bumalik ka. Lin Xiaobei, hindi kita patatawarin. Nanay, tatay, ate, pangalawang ate, bunso. Ako'y nakabalik na. Nanay. Ang sarap mong makita. Anak, anong sinasabi mo? Narito naman ako, di ba? Narinig ka na kayo ni Liu Qingqing. Malaki ang dote ng pamilya niya. Hindi ko pakakasalan si Liu Qingqing. Hindi ba't siya lang ang gusto mong pakasalan? Kahit mahirap tayo, ay gagawin namin ang lahat para makapag-ipon ng dote. Anong nangyari sa'yo? Xiaobei. Ito ang aking naipong pera, 105 piso, mula nang ako'y ikinasal. Hawak mo yan, pang-asawa. Atak ng appendicitis si ate. Perang pangligtas buhay niya to. Ate, hindi ko pwedeng tanggapin to. Hindi ko pakakasalan si Liu Qingqing. Ang pinakamahalaga ngayon, sakit mo. Tara, sa county hospital tayo. Huwag, okay lang ako. Hindi pwedeng maghintay, kailangan pumunta. Nay, hihiram ako ng sasakyan kay Tio. O, mag-ingat ka. Buti na lang nandito ka. Pahiram ng sasakyan. Mahal tong bisikleta, hindi basta-basta pinapahiram. Paano kung masira? Pag nasira, papalitan ko ng bago. Madali lang sabihin. Kayo bang mahirap, may pambayad? Dinggifen, bahay nyo. Tatay ko ang gumawa. Itong bisikleta. Tatay ko rin ang bumili ng nagtipid. Mabait siya, nahihiya lang sabihin. Pero ako iba, nandito pa ang utang. Kung hindi mo, ipapahiram ngayon, susunugin ko bahay nyo. Ikaf. Yusupan na, 2. Pak Nazira. Dapat palitan mo ng bago. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Bilis. Kailan PA naging matapang 2? Buti na lang agad ako dumating. Kung medyo late pa, delikado. Ang mahal ng gamot. Ate, huwag kang mag-alala, ako na bahala sa pera. Dati akong head chef. Mag-iisip ako ng paraan kumita. Kuya, ano ginagawa mo? Siyempre masarap.
Nakakain ba yang kuhol? Malansa yan, dati pampakain lang sa manok. Sayang lang oras. Masarap ang kuhol, hindi nyo lang. Alam lutuin. Sige, kahit ano gawin Montag, kakainin ko. Isang buwan na lang ang natitirang bigas. Huwag ko silang pahirapan pa. Sige, hintayin nyo, malapit na. Tara, labas tayo. Heto na. Xiaobay, kailan ka natutong magluto? Mas magaling pa siya sa mga veteranong manggagawa sa bayan. Ang sarap talaga. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang gawin ganito, kasarap ang kuhol. Ang galing. Balak kong magdala ng ilang timba ng kuhol sa construction site para ibenta. Pwede yan, tulungan ka naming manghuli ng kuhol. Yung pakiramdam na magkakasama ulit tayo. Ang saya. Lin Xiaobay, lumabas ka. Anong ginagawa ninyo dito? Gago ka, ginago mo ang anak ko tapos magkukunwari kang walang alam? Anong ginawa ko? Tinulak niya ako papunta sa kagubatan ng Metasequoia. Tapos, Hinila niya ang damit ko. Xiaobi, ginawa mo ba talaga sa kanya? Wala akong ginawa. Siya ang nanukso sa akin, gustong gawin akong tagasalo. Tagazalo? Buntis siya sa anak ng iba. Gusto niya maghanap ng taang tatanggap sa kanya. Katarantaduhan, para lang hindi ka panagutan. Binabastos mo si Kingping. Alam niyo sa sarili ninyo kung totoo o hindi. Kaya niyo bang magpa-check sa ospital? Dati, sunod-sunuran lang siya sa akin. Bakit ngayon ganyan siya? Lin Xiaobay, akala Montag ba? Dahil masyadong malaki ang dowry na hinihingi namin kaya ganyan ka? Kahit walang dowry, ayaw ko pa rin sa iyo. Kahit libre ka pa, ayaw ko sa'yo. Ikaf. Kawawang anak ka o. Walang hiya kang lalaki ka. Paano na ang buhay ko? Lin Xiaobay, ako ay. Nabulagan lang ng pag-ibig kaya ibinigay ko ang sarili ko sa iyo. Alam mo kung kaninong anak ang dinadala mo. Umalis kayo, kung hindi tatawag ako ng pulis. Kahit ayaw mo, magpapacheck ka. Nababaliw na ako. Umalis kayo, kung hindi, papaluin ko kayo. Lin Xiaobei, huwag kang magsisisi. Ang pagsisisi ko ay hindi ko nakita agad kung ano kang babae. Mga pulubi kayo, huwag nang asahang. Babalik pa si Kingping sa inyo. Umalis kayo. Tara na. Kuya Xiaobei. Siya. Si Xiaoyu ay anak ni Nishan. Magkasama kaming lumaki. Kasintahan noong bata. Mula nang pakasalan ko si Liu Qingqing. Unti-unting nawala ang komunikasyon. Noong nasa lungsod ako, siya ang laging nag-aalaga. Sa aking mga magulang. Ang ganda pala niya. Sa nakaraang buhay, ang tanging nakikita ko ay ang kakit-akit na si Liu Qingqing. Talagang nabola. Kuya Xiaobei, ikaw ba ang gumawa ng mga susong ito? Ang sarap. Xiaoyu, kain ka ng marami. Tikman mo ng mabuti. Ang galing ni Xiaobay. Paano naman yun? Baka gusto mong dito na lang kumain mamayang gabi. Gagawa pa ako ng ilang ulam. Lalong gumaganda si Xiaoyu, pakasalan mo na. Gawin mong asawa, ano sa tingin mo? Tito, pupunta muna ako sa bukid. Kukuha ng gulay, kain kayo ng dahan-dahan. Tara na, tulungan na lang natin siya, tara. Hindi pa ako nabusog. Kuya Xiaobei. Rico, na ikakasal ka na kay Liu Qingqing. Hindi naman, paano ko magugustuhan ang babaeng yon? Eh ano bang klaseng babae ang gusto mo? Mabait at dalisay, tulad mo. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Kung ganyan ka, hindi na kita kakausapin. Sa buhay na ito, pahahalagahan ko ang taong nasa harap ko.
Ano ba, bakit ka napalapit ng ganyan? Espesyal na spicy na suso, masarap at mabango. Libreng tikim, halika na kayo at subukan. Hoy, pira-pira na lang di ang inisip mo, tak. Itong basura ang ipinapakain mo sa mga tao. Libreng tikim, subukan mo muna. Ay naku, ang sarap pala, ay walang bahid ng putik, talagang masarap. Ang sarap, maanghang at mabango. Magkano ang isang mangkok? 50 sentimos ang isang malaking mangkok. Bigyan mo ako ng 2 mangkok. CJ. Ako rin, 2 mangkok. Halika, halika, halika. Huwag mong agawin, akin ito. Ang sarap, ang bango. Si Obi, ang mga susong ito ay napakamahal. Magkano kaya ang kikitain? Malaki ang kikitain dito. Ang mga susong ito ay napakamahal. Katumbas ito ng isang taon nating kita. Sige, malapit nang lumubog ang araw. Tara na, bumili tayo ng karne. Sa kaliit-liitang kayamanan ninyo, bibili pa kayo ng karne. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magyayabang. Nanay, naubos ang 2 balde nating suso ngayon. Kumita tayo ng mahigit 100. Gusto talaga ng mga tagalungsod ang mga basurang ito. Hindi lang dahil gusto nila, kung hindi dahil ang galing kong magluto. Nga pala nanay, kumuha tayo ulit ng suso bukas. Araw-araw tayong kakain ng karne. Kuya Xiaobay. Anong malaking negosyo ito? Pwede ba akong sumama? Napakahirap sa amin, wala na kaming makain. Daswang. Sakto, kailangan ko ng katulong. 2 piso sa isang araw, gusto mo? 2 piso sa isang araw, sa isang buwan 6 na po. Mas malaki pa sa sahod ng mga tagalungsod. Kapag lumaki ang negosyo, dagdagan pa kita. Sige, salamat kuya. Titingnan ka-o. Kung ano talaga ang ginagawa ninyo. Ay, par, sa wakas dumating ka na. Ang sarap talaga ng suso mo. Hindi na makapaghintay ang mga tropa. Pasensya na kayo sa paghihintay. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Itikman ko muna kung talagang masarap tulad ng sabi nila. Nauna ako, 2 mangkok. 2 mangkok sa akin, 3 mangkok ang gusto ko. Marami tayong handa ngayon. Lahat kayo makakakain. Nene. Anak ka ng tukwa, gumastos ka na naman. Nanay, maliit lang naman. Ito ang aso na tela, ibigay mo sa mga kapatid mong babae. Para sa mga bagong damit. Tara, pasok tayo. Ano ba nangyayari sa bahay ng kuya mo? Ilang araw na. Laging adobo at nilagang gansa. Kanina may malaking tela pa silang binili, mukhang mahigit 10 piso. Baka nagkapalad sila. Puro ka na lang Manny, hintayin mong magutom sila. Kapag wala na silang makain, huwag silang umasa sa atin. Walang kwenta ka. Kuya Xiaobi, bakit ka nandito? Para sa'yo, Ang mahal nito, hindi ko kayang tanggapin. kunin mo kung hindi magagalit ako. Sige na nga. Xiaoyu. Gusto mo bang pakasalan ako? Ano-ano bang sinasabi mo? Ayaw mo. Kuya Xiaobi, huwag kang bibiro. Silin Xiaobi, araw-araw nang huli ng kuhol. Mukhang kumita ng malaki, araw-araw bagong damit ang nanay niya. Zino? Ziling Xiaobay? Kumita ng malaki sa pagbebenta ng kuhol. Bali-balita ngayon araw-araw kumakain ng karne. Baka naman, Zuyuin Montag ulit. Zuyuin? Naniniwala ka ba pagdating ko? Tiyak luluhod yan at magmamakaawa sa akin. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Talagang maliit ang mundo, nakita ko na naman tong babaeng ito. 5 piso lang ang isang mangkok sa iba, ikaw kahit bayaran ayaw mo ibenta. Kuya Xiaobi, alam kong may pagtingin ka pa sa akin. Kahit dowry ayaw na namin, ano pa bang hihilingin mo? Sabihin mo lang. Umalis ka na, lumayo ka. Link Xiaobay Katalaga, Pagsisisihan Montag, 2. Ang pinagsisisihan ko sa nakaraang buhay ay ang pagpapakasal sa'yo sa buhay na ito. Hindi na ako magkakamali, kumita ulit ng 800, ilang araw lang. 6,000 na lahat. Xiaoyu. Bakit ka nandito? Gastusin mo.
Hindi ko pwedeng gastusin ang pera mo. Magiging asawa mo na ako para sa asawa ang kinikita ko. Normal lang yan, di ba? Paano mo nalaman na magiging asawa mo na ako? Kung ganyan ka ulit magsalita, hindi na kita kakausapin. Makinig ka, bilhin mo ng ilang bagong damit. Pag gumanda ka, ako rin ang mapapahiya. Balak ko, sa ilang araw magtayo ng bagong tindahan. Magbubukas ng chain restaurant. Chain restaurant. Kianj, huwag kang masyadong nagmamadali. King King Baby, Namimis Nakita. Lidiking, Zhao Daqiang. Baka si Liu Qingqing ay buntis. Kay Zhao Daqiang. Kianj, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Hindi ba para lang turuan si Ling Xiaobay? Alam ko ang gagawin, bro. Anong plano mo sa kanya? May kapatid ba siyang babae? Pagkatapos ng klase niya, sa maisan ko siya tuturuan ng leksyon. Ang Zama Montag. Naglakas loob kang balakin si Ermei. Gusto mong mamatay. Kuya Xiaobei. Lin Xiaobay. Ikaw, hayop ka. Nagtulungan kayo nitong hayop na to. Para saktan ang kapatid ko. Papatayin kita. Oh, mali ako. Tigil na. Kuya Xiaobei, tigil na. Kapag may nasabi ka pang isa, kasama ka sa bugbog. Bro, nagmamalaki lang ako kanina. Ito tong hayop na tuang ng udyok sa akin. Vala. Listen, kung may mangyari man sa kapatid ko. Ikaw ang pananagutan. Pagdating ng panahon, puputulin ko ang ulo mo. At gagawing bola. Hindi bro, hindi ka o gagawin yun. At ikaw. Kung may masamang balak ka pa, ilalantad ko lahat ng kalokohan mo. Para hindi ka na makatao. Xiaobay, nakakamali ka. Wala kaming relasyon yan. Umalis ka. Tara na. May niluluto ka na namang bagong putahe. Ano, kuya? Maya-maya, makakain nyo na ang pinaka-autentikong organic na lobster feast. Masarap lahat ng luto ni Kuya. Kakain ako ng marami. Hay nako, ang takaw mo. Xiao Yu. Kaninang hapon, kasama mo ba si Xiaobi? Nang umuwi? Gusto Montag si Xiaobay? Tita, ano pong sinasabi niyo? Kung gusto mo, dadalhin ko siya sa inyo para magpamana. Narito ang totoong crayfish. Ito yung may bawang, ito naman yung may 13 spices. Tikman nyo na. Ang bango. Paano to kainin? Una, tanggalin ang ulo. Tapos balatan ang katawan. Tikman mo. Okay lang, ako na ang magbabalat. Tikman mo. Ikaf naman. Ni hindi mo man lang binigyan ang nanay mo. Nanay, kain ka rin. Ang sarap naman nito. Unang bisis ko lang makakain ng ganito kasarap. Hoy, kayong lahat kumain din. Kung kulang pa, ako na ang bahala. Kuya Xiaobay. Tingnan Montag, Zinong Dala Kao. Kuya Xiaobay. Si Oyong Tianyang. Zenfu. Ano ba itong ginagawa ninyo? Narinig nila na nakapag-ipon ako ng pera kasama mo. Gusto rin nilang tumulong. Ubos na ang bigas namin, halos wala na makain. Kami rin. Pakiusap kuya, isama mo ako. Ikaw na ang magiging kuya namin. Ano mang utos mo, susundin namin. Ano ba yan eh? May bubukas akong bagong tindahan sa lungsod. Pumunta kayo para tumulong. 2 piso bawat araw. Ang laki. Ang ganda. Lahat ng pumunta ay kapatid. Tara, tikman nyo ang bagong luto namin. Halika. Hindi ba tumangawod sa kanal sa may baryo? Nakakain pa, tu? Siyempre nakakain. Ito ay tinatawag na crayfish. Sa mga susunod na araw, pumunta kayo't manghuli nito. Masarap. Na pala, may ilan pa akong itik sa kusina. Kain kayo ng gusto ngayon. Kuya Xiaobei, talagang gumagaling ka sa pagluluto. Pag nag-asawa ka na, araw-araw kitang lulutuan. Huli na, kailangan ko nang umuwi. Ang cute mo naman. Nanay. Bakit ka umiiyak?
Wala nang bigas sa bahay. Ang Tati Montag. Walang kwentang anak, umalis ka. Nasaan ang pera ng bahay? Ilabas Montag. Naubos mo na sa sugal ang pera. Kasinungalingan. Itinago mo yan. Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, pareho kayong mamamatay. Patayin mo na kami, wala talagang pera. Wala na talaga sa bahay. Walang pera, magbenta ka na lang. Bakit mo sinaktan ang nanay ko? May ambag ka ba sa pamilya? Putang ina mong bata ka. Hinahamon Montag ako? Si Liwergu sa kabilang baryo. Gusto niyang mag-asawa, ibebenta kita sa kanya. Ay paano, may makuha tayong gawin. Ayaw kong magpakasal. Kahit patayin mo ako, ayaw ko. Bala kang choice, ikakasal ka. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ako. Si Liwergu, papunta na sa lungsod. Sumama ka sa kanya, masaya ang buhay mo. Bitawan mo ako. Bitawan ang anak ko. Huwag kang tanga, sumama ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Kuya Xiaobei. Anak ka o, bala kang pakialam. Asawa ko siya, syempre may pakialam ako. Ah, kaya pala ayaw mong magpakasal, Xiaoyu. May karelasyon ka na pala. Xiao Dayuan, mamatay ka ng masama. Para lang sa pangsugal, ibebenta mo ang anak mo. AMEA, si Liwergu ay handang magbayad ng 500 piso para sa dowry. Kayang magbayad ang pamilya niya? At narinig ko, gusto mong pakasalan si Liu Qingqing. Pero ayaw mong magbayad ng dowry. Siya ang pinili mo? Nabalif ka na ba? Kung kaya mo magbayad, pwede mo magpangako na hindi mo na. Guguluhin si Xiaoyu. Ayaw mong magbayad? Kaya ko, kaya mo bang tumanggap? Sige, usapan 2. Astig ka pala, boy. Nanay, okay ka lang. Okay lang ako, anak. Kung hindi dahil kay Xiaobay ngayon. Si Xiao Dayuan na walang hiya. Malamang pinatay na tayo. Tiya, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Xiaoyu. Ngayon, Si Xiaobei ay matapat at mabait. Masaya ako nakasama mo siya. Mulan gayon. Huwag kang uwi dito kung hindi importante. Pero, Kaya ko to, huwag kang mag-alala. tiya, itong pera, kunin mo. Huwag mong sasabihin sa. Alam ni Xiao Dayuan. Sa mga susunod na araw, kapag may oras kami, madalas kaming babalik para bisitahin ka. Nandito ako, siguradong hindi na mawawala ang Xiao Dayuan na yan. Hindi na siya magiging bastos. ₱500 lang, tapos na ako? Ang Xiao Dayuan na yan ay tunay na hayop. Hindi karapat dapat maging hayop. Mabuting bata, manatili ka ng maayos, huwag kang mahiya. Xiaoyu, dito ka na sa amin tumira. Kung apihin ka ni Xiaobei, sabihin mo sa akin. Tama. Hindi. Hindi kayo dalawa, bakit kayo sumasali? Nanay, sino ang kasama ni Xiaoyu matulog? 3 lang ang kama natin. Silang 3 ang magkakasama, ako at ang tatay mo. Mahal, hindi ako pwedeng mawalay sa'yo. Magkasama kayong 2 matulog. Huwag kang mag-alala, bago tayo ikasal, hindi kita gagalawin. Esan. Kapag umayos na ang negosyo ng bagong tindahan, pakakasalan na kita. CJ, susunod ako sa iyo. Ngayon ko lang nalaman, ang saya pala ay malapit lang sa akin. Sa buhay na ito, hindi kita pababayaan. Maligayang pagbubukas. Bukas ang aming tindahan ngayon, 30% diskwento. Dumaan kayo, huwag palampasin, pasok kayo. Tikman ninyo. Gusto ko ng isang order ng kuhol, 2 order ng ulam. Halika! Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Alice, Bakit? Dapat ako ang nasa tabi niya. Kuya Xiaobay, hanggang kailan Montag ako? Pakpapatavat? ikaw na naman, ano ba ang gusto mo? Hanggang kailan ka magagalit?
2 linggo lang ang nakalipas, ako lang ang gusto mong pakasalan. Liliging, huling babala ko na ito sa'yo, huwag ka nang bumalik. Para guluhin ang buhay ko. Dahil ba sa kanya kaya ka nagbago ng pag-iibigan? Ikaw na babaeng malandi. Kahit ibigay mo pa sa akin, ayaw ko sa'yo. Tama. Simula't simula pa, si Xiaoyu lang ang minahal ko. At, hindi ako nananakit ng buntis. Dalhin mo ang anak mo at ni Zhao Daqiang. Ngayon na umalis ka. Hindi ka welcome dito. Ayaw kong maniwala, mahal mo pa rin ako. Ginugulo Montag lang ako. DIBA? Daswang Xiaoyong. Asas. Siege. Lin Xiaobi, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Pagsisisihan Montag, 2. Limang araw lang, kumita ng 30,000, sapat na para magbukas ng panibagong branch. Ano ng problema? Pangit ba yung bagong pasama ko? Maganda, kahit anong suot mo maganda ka. Noong nakaraang buwan, wala ka pang makain. Ngayon ang ganda na ng suot mo. Social na social, hindi mo alam? Nagbukas ng restaurant si Xiaobi sa lungsod. Naging malaking negosyante na. Zumama si Xiaoyu kay Xiaobay. Swerte talaga. Itong maldita, ang ganda na ng buhay. Sakto, naubos na pera ko. Kailangan kong kumita na malaki. Ang tagal nating hindi nakita. Ang galing mo na pala. Anong ginagawa mo dito? Ang lupit naman ng bahay na to. Negosyante ka naman. Dapat magpatayo ka na ng bagong bahay. Hindi ito bahay ng pamilya Xiao, wala kang pakialam. Maldita! Pinakain ka namin, wala kang utang na loob. Mula bata, kailan mo ba ako inalagaan? Puro sugal at pananakit sa nanay ko. Gusto mo ng pera, di ba? Magkamag-anak naman tayo, sikat ka na ngayon sa barangay. Kilalang kilala ka na. Pwede bang huwag mo akong pakialaman? Hindi naman kalakihan, mga 1,000 lang. Eh kung hindi ko ibigay, ano nang gagawin mo? Lin Xiaobay. Huwag mong isipin na 500 lang. Pwede mo nang makuha ang anak ko. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, hindi ako titigil. Ikaw, paano mo to nagawa? Xiao Daiwan, naibigay ko na ang dote para kay Xiaoyu. Kung sakim ka pa, huwag mong sisihin kung magiging masama ang loob ko. Tigil mo na yan, palayasin. Aray. Maayos na usapan, huwag gagamit ng dahas. Putang ina mo. Aray. Ava, Xiaoyu, tulong Montag ako. Aray. Umalis ka. Kung mang-abala ka pa sa amin, bubugin ka namin sa bawat pakikita. Malas ka na. Hindi na ako mang-abala ulit. Ayos ka lang. Kuya Xiaobi, pasensya na. Si papa ko kasi. Walang kwenta talaga. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ikaw ay ikaw. Kung babalik pa siya, babaliin ko ang binti niya. Ang kite, dito pala nagtatago. Gusto Montag piapeng. Akitin si Lin Xiaobay? Gagawin kong hindi mo makalimutan ang dating kasintahan mo. Gagawin kong hindi ka magpakalma. Huwag mo nang bagbugin, nasaktan na si Kingping. Ipapaalam mo sa akin na naglakas loob ka pang hanapin si Lin Xiaobi. Papatayin kita. Pwey. Malas. Ma. Hayop talaga si Zhao Daqiang. Kung alam ka ulang noon. Noong panahon na yon, dapat pinilit kitang sumama kay Xiaobi. Ma, ngayong gabi ay inimbitahan kayo ng kapatid ko para kumain. Maupo na kayo. Restaurant ganito kaganda, kaya ba ng bayaw mo? Nagpapanggap lang na mayaman. Mga probinsyanong walang alam. Huy, huwag ganyan. Pamilya tayo. Kuya, sobrang bait Montag kay ate. Pagdating ng panahon, gagastusin mo ulit ang pera mo. Buong pamilya nila ay mga vampira. Rorong, paano Montag nasabi yan? Ete, malibang sinabi ko. Sa loob ng maraming taon sa pamilya natin, ang pera mo, napupunta lang sa pamilya mo, di ba? Masyado bang mabait sa inyo ang ate ko? Kung ipagpapatuloy mong siraan ang ate ko, mag-ingat ka sa akin. Ang mahal siguro ng suot mo. Ate, ikaf na naman ang gumastos. DIBA? Kontrolin mo ang asawa mo.
Kung magpapatuloy ito, malulugi ang pamilya Wang. Ma, ginagamit lang namin ang sarili naming pera. Walang kinalaman ang pamilya Wang. Noong nakaraang araw, binigyan pa ako ni Chiwer ng ilang daan. Kuya, huwag mo na siyang depensahan. Saan galing ang pera ni Ed? Ate, baka naman. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi nila sa lungsod, pinakamabilis kumita ang negosyo ng laman. Links Yaoxiu, Linawin Montag, Pera Montag. Saan galing? Nanay, hindi ganoon. Kuya, huwag mo na siyang takpan, nakakahiya tayo. Sinabi ko na sa'yo kung sisiraan mo pa ang ate ko. Hindi kita papatawarin. Hinampas Montag ako? Ano ngayon kung hinampas kita? Si Oyong Daswang. Oy, Palayasin niyo ang babaeng itong masatsat. Ziege. Bisita ako, bakit mo ako pinalalayas? Boss pa namin siya. May karapatan siyang hindi ka tanggapin. Ito ang babaeng masatsat. Sila na. Boss. Bakit siya masaya at maayos ang buhay kasama ni kuya? Samantalang ako, kailangan kong magtiis kasama ni pangalawa. Mama, huwag kang maniwala sa kanila. Anong klaseng tao si Lin Xiaobi? Hindi Montag alam? Tahimik lang, parang hindi makapagsalita. Kung siya ang may-ari ng tindahan, ako naman ang daming star. Manang. Nagbukas ng restaurant si Xiaobi. Marami akong nakuha, huwag kang ang ganyan. Ah, naiintindihan ko na. Sa totoo lang, siya ang nakikinabang sa iyo. Anong ibig mong sabihin? May hindi marangal, nagtataksil sa asawa, nakikipagrelasyon sa may-ari ng tindahan. Pinapasok ang kapatid bilang waiter. Links Yaoxiu. Ginawa mo ba talaga ang masama? Nanay, wala akong ginawa. Hindi gagawin ni Chiwer yon. Paano niya magagawa ang ganoon? Anak, huwag kang magpaloko sa kanila. Ang galing niyong umarte, bakit hindi kayo sumali sa drama? Kuya, hindi mo alam, niloloko ka, may iba ng asawa mo. At hindi mo alam? Kung sisiraan mo pa ang manang ko, hindi kita papatawarin. Kuya. Ako, hindi lang may-ari ng tindahang ito, ako rin. May-ari ng maraming sangay ang kinikita ko sa isang araw. Katumbas ng kinikita ng buong pamilya niyo sa isang taon. May-ari ng maraming sangay, maniwala ka sa kanya? Kung hindi dahil sa mabait ang bayaw ko sa ate ko. Ayaw ko na kayong kausapin. Ang kayamanan ng pamilya ninyong Lin. Sino sa atin ang hindi alam? Kung mapapatunayan kong ako ang boss, luluhod ka. Luhod na kung luhod. Tama na, pamilya tayo, huwag na kayong mag-away. Tingnan mo, kaninong pangalan ang nakasulat? Ono ong nakasalit. Talagan ga. Links Yaobay. Totu Pala. Visit na Links Yaoxiu, ang Swerte Montag. Lumuhod ka. Tama na, hindi na kailangang lumuhod. Humingi ka na lang ng tawad. 8. Ang bait-bait mo kasi, kaya kay naapi. Ang sama ng bibig mo, humingi ka na ng tawad, pamilya tayo. Walang malaki. Pasensya na. Ano? Ang hina ng boses mo, hindi ko marinig. Pasensya na. Alam kong ikaw ang may pinakamalaking pangarap, hindi tulad ng bayaw mo. Ganito na kalaki, wala pa ring matinong trabaho. Nanay. Bayaw, totoo kang tao, mabuti ka rin sa ate ko. Kaya nga, pinag-usapan namin ni ate, ipapamahala namin sa'yo ang isang bagong tindahan. Ipapamahala sa'yo. SA akin na. Kaya ka OBA. Tutulungan kita. Shower ong bete mo. Mabuti, napakaswerte mo at nakuha mo si Chewer. Biyaya ng pamilya natin ang Wang. Ah, itong bagong tindahan ko, ipapamahala ko sa bayaw ko. Kung malalaman kong nakikialam ka pa rin, kasama si Lirong. Huwag mong sisihin ako kung kukunin ko ang tindahan na ito. Gets. Hindi ba ito yung taga-tres na probinsyana? Ang gandang suot mo. Probinsyanang nakabagong damit, kunwari-kunwarian lang, hindi ako probinsyana. Sabi ng kuya ko, ang ganda ko raw sa ganitong damit. Sabi na nainginay kayo. May mga taong mahirap. Mahilig sa pagpapanggap, walang pera pero nagmamalaki. Baka may ginawang masama ang kuya mo, kaya biglang yaman. Huwag mong sasabihin yan sa kuya ko, ano ba ang kuya mo? Ano ang ginagawa ninyo? Siya ang unang nagtulak sa akin. Okay ka lang.
Kuya, sinasabi nilang masama kang tao at inaapi nila ako. Kung makikita ko pa kayong inaapi ang kapatid ko, huwag niyong sisihin ako kung hindi ko kayo palalampasin. Nagbibiro lang kami sa kanya. Hindi na namin ulitin. Kuya, sabi nila ang pera natin sa bahay ay galing sa masamang gawain. May mga taong marumi ang kalooban. Ayaw nilang makakita ng ibang masaya. Di pa ba kayo alis? Alison A. Ito ang pinakabagong modelo ng kotse. Ang yaman talaga ng kuya niya. 6, 8, galo-galone. Zangdodo. Siya ang dating negosyante sa pagkain. Isang duo-duo, sabi nila nagtayo siya. Ng 6 na chain restaurant, may 30,000 branches. Lin Xiaobei, Ikaw pala ang sikat na. Founder ng Red Claw Crayfish. ikinagagalak kitang makilala. Pareho palang bagay ang kapatid ko at kapatid mo. Kumusta na ang pag-iisip mo sa bagay na yon? May narinig akong balak mong bilhin ang recipe ko. Pasensya na, hindi ko ibebenta. Pero pwede tayong magkaroon ng ibang paraan ng pakikipagtulungan. Anong paran? Pakazalan Montag ako? Boss Zhang, seryosohin mo naman. Pareho tayong nasa food industry, bakit hindi tayo? Magtayo ng food company, shares. Ako 7, ikaw 3. Si Zhang duo-duo ang feature tycoon ng food industry. Kapag kasama siya, siguradong kita. Masyadong maliit ang shares, maliban kung Pakazalan Montag ako. May asawa ako. pwede namang maghiwalay. Hindi ako maghihiwalay. ADE. Ganito na lang, ikaw na ang general manager. Dagdagan ko ng franchise stores, okay ba? Ang mga babae ngayon talagang matatapang. Xiaoyu, bilisan Montag na. Baka maagaw ka pa. Naku, ang hirap talaga. Hindi ako makapag-concentrate. Kuya Xiaobei, tulungan mo akong kumuha ng tuwalya. O sige, pupunta na ako. Kalmahan, kalmahan. Dahil nangako ako, dapat tuparin. Kuya Xiaobei, maganda ba ako? Maganda. Bakit ka lumingon? Ako. Natatakot akong hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tingin mo, maganda ba ako? O mas maganda si Duo-Duo? Ah, naiinggit pala siya. Siyempre, ikaw ang mas maganda. Kuya Xiaobei, kunin mo na ako. Gusto kong maging babae mo, tunay na sa iyo. Tara na. Naku, Xiaobei namin. Talagang successful. Nagkakaroon ng reception sa malaking lungsod. Balang araw, patayo ka ng bagong bahay sa probinsya para kay Tio. Xiaobei ah. Sobrang effort. Naku, talagang successful Xiaobei namin. Ang saya-saya. Dapat sa akin ito. Salamat, salamat sa inyong lahat. Bagay na bagay, parang ginawa ng langit para sa isa't isa. Oo, Xiaobei talaga. Lalong gumagaling, balita ko mag-o-open pa ng company.
Unlad na ang pamilya mo, pagkapangasawa ni Xiaoyu. Mayaman na siya, lahat meron. Mayaman na siya. Bulag KBA, nabasa Montag ako. Pasensya na. Liu Qingqing, bakit ka nandito ulit? Hindi mo pa rin ba titigilan si Kuya Xiaobi? Mukha nga, suot pa rin ang uniform ng waiter. Hey, paalisin niyo siya, huwag niyo siyang papasukin. Xiaobei, hindi ako nanggugulo. Ilang buwan lang ang nakalipas, sinisiraan mo pa ang kuya ko. Ginawa mo siyang tanga. Hindi ka naman siguro dito para magbigay ng blessings. Ako. Ano ba yan? Ano ang nangyayari? Manager KBA? Sira ulo ito, ginugulo ang kasal. Liu Qingqing. Kakasimula Montag lang, ganyan ka na agad? Manager Chen, naaksidente ko lang ang customer. Wala talaga akong masamang intensyon. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Hindi kita kailangan dito. Hindi ko talaga sinasadya ang guluhin ang kasal. Waiter lang ako dito, naghahanap lang ng makakain. Manager Chen, pakiusap, huwag mo akong palisin. Baka naman talagang nagkakamali tayo sa kanya. Halos wala na akong makain. Kung mawawalan pa ako ng trabaho, wala na akong matutulugan kundi sa kalye. Noon. Talagang masama ako. Ngayon, naiinggit pa rin ako sa'yo. Pero wala talaga akong balak na sirain ang kasal. Ang narating mo ngayon, dahil lang yan sa sarili mong kasalanan. Kami na ang magbabayad ng nasirang palanggana, Manager Chen. Huwag mo na siyang pahirapan. Salamat. Sige, ayusin Montag na lang yan. Kain na, halika. Tara, inom tayo. Halika, kain PA. Order tayo. Tara. Tara. Tagay. Congrats. Sana'y magkaanak agad ang bagong kasal. Mabait. Sige na, sige na. Hayaan mo na silang gawin ang dapat gawin. Kami naman, naghihintay ng apo. Tana, labas na tayong lahat. Bilisan niyo. Six na, alis na. Kaya mo yan, Kuya Xiaobei. Umalis ka. Halika na, bilis. Alis na. Sa buhay na ito, kasama kita. Ang sarap. Kuya Xiaobi, alam mo ba? Matagal na kitang gusto. Gaano katagal? Elementarya pa. Noong nakaraan, tanga talaga ako, hindi ko man lang napansin. Nakaligtaan ko si Xiaoyu. Ang saya pala kapag malapit lang. Ano ang gusto mo, lalaki o babae? Basta anak mo. Gusto ko lahat. Kahit 10 o 8, kayang-kaya. Ang kulit mo. Hindi naman ako baboy, di ako makakapanganak ng ganoon karami. Mas nakakainis pa. Nasa likod. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Ako rin. Pakiramdam ko kapag kasama kita. Ang saya-saya. Kuya Xiaobi. Hindi. Asawa. Paano mo dumating sa ideya ng pagbubukas ng isang chain ng crayfish? Hindi ko rin alam, siguro swerte lang. Pero marami pa tayong pera sa hinaharap. Gaano karami ang maraming pera? Hindi ko alam. Ngayon, mayroon tayong mahigit 60 chain stores. Plano kong gamitin ang pera ko para mamuhunan sa real estate.
Sa totoo lang, hindi importante kung gaano karami ang pera natin. Basta mabuti ka sa akin, okay na. Siyempre, asawa kita, siyempre mabuti ako sa'yo. Ulitin natin. Si Lin Xiaobei na ito. Tanghali na, hindi pa rin dumadating. Akala niya ata alila ako. Habang nasa ibang lugar ako para magbukas ng chain store, nagpakasal pa. Ito lang ang kayang ibigay nyo para lokohin ang mga tao. Nagbubukas ng scam store, mula nang kinain ko ang crayfish nyo. 6 na bises na ako tumakbo sa CR. Paang basag na ang puwet ko. Kung walang paliwanag ngayon, hindi kami alis dito. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ako rin, kakain ka ulang, baka nahawa na rin ako. Kung may problema sa kalinisan, kahit gaano kasarap, hindi na kami babalik. Tama, tama. Tingnan natin kung paano nyo ito ayusin. Ano ang nangyari? Xiaobei, may nagsabing kinain nila. Ang crayfish natin. At nagtatay sila. Ito talaga ang pakaging bots natin. Huwag kayong mag-alala, maayos nating pag-usapan ito. At baka may iba pa kayong kinain. Ang ibig mong sabihin, nagscam kami? Mula umaga hanggang ngayon, crayfish nyo lang ang kinain ko. Anon gayon? Matanda na, normal lang na madalas tumay. Imposible. Matanda na ang tatay ko, pero malakas pa rin ang katawan niya. Tama. Noong nakaraang taon sa senior disco, nanalo pa ako ng first place, ay naku, wala bang batas? Tara, tulungan nyo akong magdesisyon. May problema sa ingredients nila, tapos sila pa ang galit, ay naku. Emga valang puso kayo. Ilang buwan pa lang kayo nagbubukas, nagtitipid na kayo. Paktagal. Lalo na kayong maluloko, kung hindi nyo ayusin ngayon. Lalo lang kayong gagawa ng masama, magbayad na lang kayo. Huwag nyong sirain ang pangalan nyo. Walang bayad. Skema pa kayo sa akin. Hindi ko kayo papayagan. Kung magpapatuloy ka pa, malalaman na ng lahat. Magpakumbaba ka na lang. Wala tayong kasalanan. Bakit tayo ang magpapakumbaba? Et zaka. Madaling makuha ang pakaging namin sa bahay. At saka, ang crayfish na ito ay hindi galing sa aming tindahan. Talagang hindi ordinaryo ang babaeng ito. Nagsisinungaling ka. Ako mismo ang bumili. Nakipag-usap ako sa kanila sandali. Paano ako nagkakamali? Talagang pumunta siya. Ako ang nag-pack. Nakita nyo ba talaga na kinain niya at biglang sumakit ang tiyan? Wala naman, abala kami. Wala kaming oras para bantayan sila. Anong klaseng tingin yan? Wala tayong away. Bakit kita lulukuhin? Et saka, kumain na ako sa maraming restaurant. Walang nangyari. Ayo lang ang may problema. Malinaw na ang katotohanan, huwag kang magdeni. Ang crayfish namin ay may patent. Sa buong lungsod. At sa buong bansa, ito lang ang ganito. Ang crayfish nyo, kulang sa lasa, amoy, at hitsura. Anong koneksyon? Ano ang patent? Hindi ko alam yan. Tama na. Alam kong ginagamit lang kayo. Kung magsasabi kayo ng totoo ngayon, pwede ko pa kayong patawarin. Kung hindi, hintayin na lang natin ang pulis. Makukulong pa kayo. Ay, bakit kailangan pa ng pulis? Sige na, kalimutan na natin ito. Huwag kayong alis. Ang pangit ng lasa. Malayo sa lasa ng amin. Hindi ito crayfish namin. Ano ang tingin nyo sa akin, mga tanga? Hindi ito crayfish namin. Nandito na kayo, huwag kayong magmadaling umalis. Pasok! Bitawan mo ako. Ayaw mo pang magsalita. CJ, tawagin na ang pulis, walang aalis hanggat hindi ito naayos. Huwag tawagan ang pulis. Ako na magsasabi, itong babaeng ito. Ang nag-utos na sirain ang reputasyon nyo at binigyan pa ako ng 50 piso. Nagsisinungaling ka. Ako ang magpapatunay. Noong isang araw, siya ang nagpakita ng interes. Pangako sa harapan. Nagpakita ng interes.
May pamilya ka na, nang bibiktima ka pa ng lalaki. Walang hiya. Wala akong ginawa. Magkapitbahay lang tayo. Nagdala lang ako ng prutas. Prutas? Sa kama mo pa dinala. Nandito pa ang iyong damit na pang-ilalim sa aking aparador. Kaya pala pinagbibintangan mo ang ate ko noon. Napakababoy mo pala. Mukhang kailangan kong tawagin ang bayaw ko. Para makita nila. Mali ako, huwag mong tatawagan ang biyenan ko. Humihingi ako ng tawad. Kung may saysay ang paghingi ng tawad, bakit pa may pulis? Noon, dahil sa respeto sa ate ko. Pinatawad kita, pero ganito pa rin ang ginagawa mo. Ipasok mo siya. Mali ako. Nadala lang ako. Basta patawarin Montag ako. Kahit ano ang gagawin ko. Hindi ka karapat-dapat. Mahal. Nagtataksil ka pala sa akin. Kung may silbi ka, bakit ako magtataksil? Tingnan mo ang pamilya ng kuya mo. Tapos tingnan mo ang pamilya natin. Narinig ko kape na hindi kita papatayin? Sige, patayin mo ako. Diretso ako sa kulungan. Link Xiaobei, ganito ako. Dahil sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Tubig. Simula nang pakasalan ka, hindi ako nakatulog ng maayos, tapos nagtataksil ka pa. May pagkakataon tayo para umangat. Kaya Montag ba? Nakawin ang recipe. Dahil sa recipe na iyan, ang dami nilang branch. Hindi ka ba naiinggit? Kunin natin ang recipe, tapos lipat tayo ng lungsod. Yayaman din tayo. Kuya, ang ganda ng tindahan mo, sipagan mo. Huwag kang pabaya. Huwag kang mag-alala kuya, sisipagan ko. Kapag nakuha na ang recipe, wala ka na. Alam mo ba kung nasaan ang recipe? Ang ate mo ang gumagawa. Bakit mo tinatanong? Wala kang pakialam. Ate, Tutulungan kita. Sige, ikaw na ang mag-ayos. Tutulungan kita. Sige, ikaw na ang mag-ayos. Ate, Kumpleto na ang mga inumin, duo-duo. Salamat sa pagtulong, pamilya tayo, huwag kang mahiya. Ate, nalala ka o bigla, may emergency ang kapatid Montag. puntahan ka o. oo, bilisan mo. Bilis. Tigil. Ilabas mo ang hawak mo, saan galing yan? Alis. Sasabihin ko ulit, huwag kang humarang, kung hindi, magiging masama ako sa'yo. Kanino ka magiging masama? Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Bakit ka nandito? Siyempre nandito kami para manood ng magandang palabas. Ano? To? Zino ka ba? Baituan mo ako, Xiaobei. Bakit ninyo hinuli si Rorong? Ate, ang bait mo naman. Silang dalawa. Sila kami natin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Ikaw na ba ang magbibigay o kami ang kukuha? Ang pagnanakaw, mabigat ang parusa. Pwedeng habang buhay. Ang reset na ito may patent. Ano sa palagay mo, ilang taon ang parusa mo? Akala ko nagbago ka na, para pala nakawin ang recipe. Tang mo, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Ihingi mo ng tawad si Xiaobei. Bilis. Kuya Xiaobei, nagkamali ako. Patawarin Montag ako, Kuya Xiaobei, pakyos up. Walang kwenta. Siya yon, siya ang nangakit sa akin. Siya ang magnanakaw. Ako ay kasabwat lang, siya ang mastermind. Bang Xiaoming, histan go ka. Nagkamali ka tapos babae ang sinisisi, hindi ka lalaki. Loko ka, inakit mo ako para magnakaw. Pinahamak mo ako, lirong, hindi kita patatawarin.
Tama na, nag-aaway kayo. Dalhin niyo sila. Alam mo ba na nahuli sila? Totoo, nahuli silang dalawa. Dapat lang parusahan ang ganitong babae. Sayang, mas importante ang magandang buhay. Ano ang pinakamahalaga sa puso mo? Maraming tao ang nakatingin, huwag kang magulo. Asawa kita, ano naman? Ang dalawang ito, sa liwanag ng araw, hindi nahihiya. Legal na mag-asawa kami? Ano naman kung maghalikan kami? Ang Lin Xiaobei na ito, talagang may kakayahan. Anong klaseng franchise model ba naman yan? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Mayroon ng mahigit 300 tindahan, ang kita sa isang araw. Hindi bababa sa 100,000 ang pumapasok. Magaling kumita at malaga sa pamilya. At malinis ang pagkatao. Bakit hindi ako nakakaswerte ng ganitong lalaki? At Dudu, may sasabihin daw ang asawa ko sa inyo. Ano, puso ka na ba sa kanya? Ano ba ang sinasabi mo? Biro lang, nahihiya ka pa, hindi ka na dalaga. Naghihintay pa siya sa loob, pasok ka na. Gugi-gugi, upo ka. Ito ang headquarters ng Red Claw Lobster. Ang crayfish dito ang pinakamasarap na kinain ko. Tikman mo. Siguradong hindi mo malilimutan. Gouch, tungkol sa bagay na yon. Kailangan pa namin ng tulong ninyo. Ang ganda ng babae. Zia Zi Xiaoyu. Hindi ko inasahang mas gumanda pa siya pagkatapos ikasal. Ang mukha niya, panghinog na peach. Kung alam ko lang na ganito kaganda ito, sana pumayag ako. Sa sugalero na si Xiao Dayuan. Kahit gaano kaganda, hindi pa rin kasing ganda ng ate. Order na ako. Haha. Kamusta? May promo kami ngayon, libreng plato ng mani. Parang diwata, kapag napangasawa mo, panaginip mo na lang ang saya. Ayoko na. Hoy Gugi. Pula ka? Pasensya na. Kain tayo na masarap. Kuya Xiaobei, kaibigan ni Xiao Dayuan. Dumating si Liwer Gu. Mga masasamang kaibigan ni Xiao Dayuan, walang mabuting tao. Hindi ko sinasadya na sabihin ang tungkol sa tatay mo. Sa totoo lang, tama ka, ang tatay ko. Sugalero. Wala nang lunas. Ngayon nasa lungsod na ang biyanan ko, layuan na lang natin siya. Para maging tahimik ka. Mahal. Ang swerte ko sa iyo. Hindi takot sa magnanakaw, takot sa nagbabalak. Sa susunod, huwag kang lalabas ng mag-isa. Ergaw. Xiaoyu. Ang babaeng ito, akin na Zia. Pasok. Huwag kang makikilos. Gugish, dinala ko na ang tao. Huwag mong gagalawin ang matanda. Ziga, Gugi. Ergaw, bakit mo ako tinatawag? Bayad na ako sa utang ko sa iyo. Oo, bayad na. Eh bakit, nakuha mo na ang pera? Gusto mo pa akong patayin? Ito Xiao, huwag kang mag-alala. Umupo ka. Ang init ng pagtanggap mo, hindi ako sanay. Ang pagtatago ay hindi solusyon. May kailangan akong gawin mo. Kapag natapos mo, may benepisyo ka. Talaga? Basta huwag lang tutulan ng kamay o paa. Kahit ano, gagawin ka o. Ayos.
Gusto ko ang anak mo. Maging kasintahan ko. Ito. Ano BA2? Parang wala na akong utang sa kanila? Kung maganda ang resulta, ikaw ang biyenan ni Goj. Kung hindi, si Gojish ang magiging taga-utang mo. Egu, hindi ka o kaya, tu. Hindi ko magagawa. Kung hindi mo kaya, alam mo ang kahihinatnan. Guge, Xiao Yu, ang dami niyang kasama. Hindi ko siya malalapitan. Bahala ka na diyan. Ikaw na ang bahala. Xiao Yu. Ikaw pala, Mas nakakatakot ang taong laging may balak. Hay naku, anak, hindi mo na ako pinakikinggan. Lalong lumalala ang ugali mo. Tito. Ito galing kay ate. Sabi niya huwag mo na siyang hanapin. huwag mo na siyang hanapin. Sige, matulog ka na. Anong nangyari? Wala. May nakasalubong ako kanina, napakairita. Sino? Xiao Dayuan. Hay naku. Pinaalis ko na siya. Si Xiao Dayuan, naglakas loob pa siyang bumalik. Gusto mo bang ipabaya ko sa iba para pabantaan siya? Huwag na, pinaalis ko na siya. At, kahit anong sabihin mo sa kanya, sayang lang ang oras mo. Mahal, mag-ingat ka kapag mag-isa kang lumabas. Kung may nangyari, tawagan mo agad ako. Papuntahin ko si ate at si Bunso. Para samahan ka. Mag-iingat ako. Bukas, magpapaimbestiga ako. Ano ba talaga ang balak nitong si Xiao Dayuan? Ilang araw pa lang dito si Liurgao. Biglang lumitaw si Xiao Dayuan. May problema talaga dito. Huwag mo nang isipin, matulog na tayo. Bakit mo ako dinala dito? Hulaan mo. Hindi kaya, sa inyo, hindi ka nasisyahan. Kaya naghahanap ka ng thrill sa labas. Hindi pwede dito. Kung gusto mo, hanap tayo ng maliit na gubat. Ano ba yung mga sinasabi mo? Eh bakit mo ako dinala dito? Hindi kaya, gusto mong. Dinala kita dito para pag-usapan natin. Gusto kong gamitin ang pondo ng kumpanya para bilhin ang lupang ito. Bumili ng lupa. Para saan? Siyempre para mag-invest sa real estate. Huwag mong pansinin na ngayon, disyerto lang ito. Pero pagkalipas ng 2 taon, ito na ang pinakamodernong sentro ng lungsod. Paano mo nalaman? You. Huwag mo nang alamin, maniwala ka na lang sa akin. Siege. Na pala, sapat ba ang cash flow natin ngayon? Siempre naman. Ako na ang bahala. Sige, alis na tayo. Xiao Bei, talaga bang ayaw mong gumawa ng kahit ano? Oo. Hindi ka magsisisi. Link Xiaobei, huminto ka. Link Xiaobei, bumalik ka. Bumalik ka agad. Hindi ako naniniwalang makakatakas ka sa akin. Sure, kung may oras ka, pasalamatan mo ang kapatid mo para sa akin. Bakit bigla mong sinabi yan? Dahil sa pagkuha ng lobster shop, libo-libo ang kita natin kada buwan. Bala kong bumili ng bahay sa lungsod ng 60,000. Bukas, titingnan natin. Talaga? Ang galing. Isama natin ang 2 kapatid mo. Daming, sa wakas ay magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. Ang ating buhay sa hinaharap ay tiyak na mas magiging maunlad. Daming, bantis ako. Totu. Magiging ama na ako. Ipapaalam ko ang balitang ito sa iyong kapatid. Mahal, may magandang balita ako sa'yo. Kanina lang, tumawag sa akin ang ate mo at sinabing buntis siya. Talaga? Ang ganda naman. Pagkabuhay muli, binago ko ang kapalaran ng ate ko. Mahal, ano nang nangyari sa'yo?
Wala, masyado lang akong masaya. Tara, dalawin natin siya. Tigil. Lagi niya akong iniiwasan. Wala akong magawa, wala talaga. Hindi ka ba marunong mag-isip? Saan pa ang ulo mo? Palamuti lang? May idea na ako. Huhulihin ko si Xiaomi. Hindi matalino ang babaeng yon. Lilinlangin ko siyang lumabas. Basta't mahuli ka o si Jumai. Iyak na mahuhuli din ang maldita na yon. Delikado bang kidnapin ang mas matanda? Oo nga. Paano kung sumama ang puso niya at may mangyari, nakamamatay yon? Tama. Napakasama ng relasyon ko kay Xiaoyu. Kailangan kong gamitin si Jumai para takutin siya. Kung hindi, wala talaga akong magagawa. Isang amang tulad mo. Walang katulad. Tama, ang galing mo, araw-araw mong iniisip ang iba. Pero sa huli, takot ka pa rin, hay naku, matandang to. Anong sinasabi mo? Hindi ako ang problema. Ayong mga duwag ang ayaw kumilos. Pwede bang pakawalan na lang ako? Kalokohan. Sinong takot si Liwergo? Gawin na natin. Gusto kong tikman ang lasa ng babaeng yon. Tara na. Maga kang umuwi. CJ, Gustong magtago sa akin. Walang chance. Ang sarap ng buhay. Nakatira sa magandang subdivision. Samantalang ako, naghihirap sa labas. Nandiyan na. Ikaf pala? Hoy, ano ang ginagawa mo, Tak? Uwi na ako. Ito ang bahay na binili ni Xiaobei, hindi bahay mo. Si Xiaobi ay manugang ko. Natural, bahay ko ito. Ang gulo-gulo mo. Nakalimutan mo na ang ipinangako mo sa kanya? Ipinangako kong hindi ko gagambalain si Xiaoyu. Pero hindi ko ipinangako na hindi ako uwi. Umuwi ka na, SA pa ang galin. Ay, aray. Babaeng salbahe, gusto mo bang magrebelde? Lalaki mo, Tak ako. Sabi ni Xiaobei, nagiging pasaway ka raw lately. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, hindi ko bubuksan ang pinto. Wala akong magawa sa kanya, pero sa'yo madali lang ako. HMP. Ay nako, ang sakit-sakit. Parang mababali ang coccyx ko. Bakit ka nahulog? Ayun, nahuli din kita. Pasensya na. Xiaoyu, Xiaoyu. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Kinabahan? Teka, magpahinga muna tayo. Xiaoyong, kuha ka ng tubig. Kinabahan? Nandidiri ka rin ba? Hindi. Seryoso ako, talagang kinabahan ako. Ako rin, seryoso. Matagal na rin, dapat may bunga na. Kung ako ang tatanungin, baka kambal ang dinadala ni ate. Anong kambal-kambal? Dapat twins na boy at girl. Isang angel, isang demonyo. Oy, sige na, ang dami ninyong time, wala ba kayong trabaho? Kung wala, tulungan niyo si ate. Sige. Pagpapahingahin ko lang sarili ko, sige na mauna ka. Mamaya, dadalhin kita sa klinik. Uminom ka ng tubig. Oh, may time ka na para sa akin, babaeng bao. Ate Dodo, yung load sa Citygate. Kumusta na? Pera lang inisip Montag, wala kang pake SA akin. Ate Dodo, hindi ako nagbibiro. Relax, nabili na yung lote. Mabuti naman. Mag-invest pa ako sa ilang kumpanya. Ipaghanda mo ako ng pondo. Sige, available on pera anytime. Ate Dodo, salamat talaga. Buti na lang nandyan ka, kaya naging madali. Kung ganong. Paano mo ako pasasalamatan?
Ete, may isang tiyuhin na nagbigay nito para sa iyo. Salamat. Ang bandana ni Mama. Baka mga pinagkakautangan ni Papa. Anong gusto ninyo? Siyempre, ililigtas ka ng iyong mahal na anak. Nandito na nga, di ka namin palalabasin ng walang kapali. Gogs, siguradong magtatagumpay tayo ngayon? Ano sa tingin mo? Bayaran Montag muna. Xiao Dayuan. Paano mo sila nakasama para saktan si Xiaoyu? Anak Montag, yan sa dugulaman. Ano naman kung anak ka o? Utang na ako. Kung di ako makabayad, mawawalan ako ng buhay. Magmalasakit naman siya. Ano NG mali doon? At saka, di tayo Luigi. Walang hiya ka talaga. Pakiusap, may asawa na siya. Huwag na ninyo siyang guluhin. Ang buhay niya. Gawin ko ang lahat, pakiusap lang. Tita, hindi tayo bagay. Hindi ako interesado sa matatanda. Bye-bye. Bitawan ang nanay ko. Hala, narito ka rin. Xiaoyu, tumakbo ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Iniisip kita ng hindi makatulog. Ano sa palagay mo? Mahal kong hirang. Matagal ko nang gustong subukan ang sarap mo. Lumabas kayo at bantayan. Alice, Xiaoyu, tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. nagpapahiya ka lang sa sarili mo. Anong masama maging kabit ni Liwergo? Makikinabang pa tayong dalawa. Pwey, sayang ang pagpapakasal ko sa iyo. Kaibig-ibig. Ma, umalis ka dyan. Hala, may anggas pala. Xiaoyu, huwag kang magpakamatay. Pakawalan ang nanay ko at kalimutan na natin ang nangyari ngayong gabi. Kung hindi, ang pagkamatay ko ay pananagutan mo. Gusto mo ng patayan? Sige, zabayan kita. Ang sakit na ibibigay mo sa sarili mo, ibibigay ko rin sa kanya. Para masuportahan ang matibay na samahan ninyong mag-ina. Xiaoyu, tumakbo ka na. Huwag mo akong alalahanin. Ano? To? Ang asawa ko, kayo lang ba ang may lakas ng loob na galawin? Asawa, dumating ka na. Okay na, buti na lang dumating ako agad. Kung hindi, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Googs, hindi kaya. Sunod, ito ay usapang pamilya ninyo, mga tol. Hindi na kami makikialam. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Ang away ay labag sa batas, makukulong kayo. Away. Ang taas ng tingin niyo sa sarili niyo. Ito ay paghaharang at pagdukot. Tinangka ninyong saktan ng asawa ko, 10 taon kayo sa kulungan. Nakatawag na ako ng pulis, walang makakaalis ngayon. Vala na. Pagkatapos ng proseso ng diborsyo, malaya na si Mama. Okay ka lang, Bea. Okay lang. Tayo ay mag-asawa, huwag mong sarilinin ang problema. Mas gugustuhin kung ako ang masaktan. Kaysa ikaw ang masaktan. Kaang bata, kung may mangyari sa'yo, talagang. Papatayin ko ang tarantadong yun. At talagang wala ng pag-asa noon. Alam ko na, asawa, hindi na ako. Magkukusa. Ang gago talagang Xiao Dayuan. Nakulong na, dapat nating ipagdiwang. Halika biyenan. Upuan na. Xiaoyu, ang swerte Montag talaga. Na napunta ka sa pamilya namin. Si Mama, 3 oras pa lang, naghahanda na. Lahat ng paborito mo. Ikaw at Xiao Feng at Xiaojing. Ay may regalo para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Salamat ate. Manang. Salamat Ditse. Manang, ito ang kwintas para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ang ganda. Paglaki ko, tutulungan kita mag-alaga ng bata. Ang bait mo. Halika, labas tayo.
Xiaoyu, anong nangyari? Xiaoyu, baka buntis ka. Totoo ba? Magiging ama na ako. Ang ganda, sabi ni Mama, anak ka na niya ngayon. Kahit ako na anak niya, pangalawa na lang. Sasabihin ko sa kanya na unahin ka. Mula noong bata pa ako, ang tatay ko sa nanay ko. Hindi humihingi ng pera, nananakit lang. Ngayon nahuli siya, nararapat lang sa kanya. Huwag kang malungkot para sa taong hindi karapat-dapat. Sa buong buhay ko, ako ang kasama mo. E paano kung may iba kang magustuhan? Hindi mangyayari yon. Seryoso. Nasa labas pa tayo. Anong takot? Asawa kita, kahit kailan ko gusto, pwede kitang halikan. Iba talaga ang malaking lungsod. Kaya pala ayaw umuwi ng kuya mo. Parang hindi maganda na maami tayong daladala. Balita ka o. Malaking negosyante na ngayon si Lin Xiaobei. Ngayon, huwag niyo kaming lolokohin na mumurahing bagay. Ngayon, siguradong sasamantalahin namin siya. Ang laki ng bahay, malaki ang nagastos, no? Lahat yan gawa ni Xiaobi, hindi namin alam. Mas maganda yan, mas masaya kapag marami. Upo na kayo. Hey, uncle, ito ba ang iyong specialty? Hindi, sarili naming gamit. Xiaofang, tulungan mo ang tita na dalhin sa kwarto. Kami kasi, sa inyo muna titira ng ilang araw. Fang, palitan mo ang kama na maganda at mahal. Kung hindi, hindi ako comfortable. Ah, Kumpleto na ang pagkain, kain na tayo. Hoy, Tio, nagpapaayos ka pa ng bahay. Bakit ka nakapunta? Dito sa lungsod. kasalanan ni Rushan, kumuha siya ng mga trabahador na hindi mapagkakatiwalaan. Hindi tapos ang trabaho, tumakas na may dala ang pera. At kamag-anak mo pa. Mukhang naubos niyo na naman ang perang binigay ko. Nag-usap na kami ni Rushan, sa ngayon. Dito na kami titira sa lungsod, ang bait ng kuya at ete nyo sa amin. Dagdagan namin ng sigla ang bahay nyo, sige na nga. Magtayo na rin kami ng maliit na tindahan, maganda ang lokasyon. Ikaw lang, Dingifen, ang makakapagsabi ng ganyan ng walang hiya. Ikaw lang talaga. Ano? Ako ang nakatatanda dito. Kain ka na lang ng kain, ano ba ang sinabi niya? Magsalita ka naman. Huwag mo nang pahirapan ng tiyo ko, matagal na siyang takot sa'yo. Hindi lang ngayon. Noong araw, ako ang magandang dilag sa baryo. Pinakasalan kita, isang taong walang imik, swerte mo sa akin. Noong mahirap kayo, marami kayong nakuha sa amin. Ngayon, Nakabaliktad na. Biglang nagbago ang ugali, ay naku, ang hirap ng buhay ko. Kuifen. Hindi yun ang ibig sabihin ni Xiaobei. Yun talaga ang ibig kong sabihin, kahit gaano kahirap ang pamilya namin. Isang salita lang ng tito ko, gagawin ng tatay ko ang lahat. Nagbibigay ng mga gamit at pera, ikaw, puro ka na lang benepisyo. Sino ba talaga ang nananamantala? Ako, matipid lang ako sa bahay. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Ang pagbagsak ng pamilyang ito, wala kang kinalaman. Dahil sa respeto sa tatay ko. Pwede ka pang dumalaw, magpakitaan tayo ng pamilya. Hindi ako magrereklamo. Pero kung aabuso ka at gustong manirahan dito, umalis ka na. Ikaf. Kuifin. Ang hirap mong patulan, bata ka. Mukhang kailangan kong humanap ng ibang paraan. Huwag na lang, kung malaman ni Xiaobi. Hindi na ito matatapos. Tang mo, hindi mo kayang kontrolin ang batang ito. Ni hindi mo kayang kontrolin si Tsiwer. Ang babaeng ito, mahina ang loob, ang asawa, duwag din. Madaling kausap. Tara. Tito, Tia, bakit kayo nandito?
Ang ganda ng pagkakaayos, ang galing mo talaga, pamangkin. Kumusta ang lasa? Lihim na recipe ito ng pamangkin ko. Sobrang sarap. Araw-araw akong kakain dito. Medyo konti lang ang customers. Ano nga ulit tawag dun? Hindi maganda ang pamamahala. Xiao Xiu, pinapaaral namin ang pinsan mo. Mahirap, ngayon naubos pa ang ipon namin. Kung hindi kami makakahanap ng maayos na trabaho, Paano na ang buhay namin sa hinaharap? Bakit hindi mo na lang ibigay ang tindahan? Kami na ang bahala. ang tindahang ito, binigay ni Xiao Bei sa anak ko. Gago ka, pangit ka, ang dami mong hinihiling. Namamunta ako. Ang tindahan ito, apelido ko. Hindi. Ang anak ko ang manager, apelido ko ito. Zino ka ba talaga? Demonyo ka? Matanda ka na, kung wala ang pamilya Lin. Wala kang nakating ngayon. Si Obi, nag-aaway na ang tiya at biyanan ko. Magsasapakan na sila. Ano ba ang gusto ng tiya mo? Gusto niyang kunin ang tindahan natin. Talagang abusado, tara, ayusin ko siya. Ako rin pupunta. Ang ganda ng palabas na to, sayang naman kung di ko panoorin. Si Xiao Bei, malaking boss na ngayon. Anong problema kung ibigay ang tindahan sa kapamilya? Sinong nagsabing ibibigay? Nanakawin mo talaga si nanay. Nanay, Talagang ninakaw. wala pang desisyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Tama na yan. Bahala na, akin na ang tindahan na to para sa pamilya ninyong mga Lin. Nag-anak ako para sa inyo, bakit wala akong napala? Pati itong dayuhan na nakita sa akin. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Walang katarungan. Talagang walang katarungan. Walang katarungan. Marami akong katarungan, baka lang di inyo kayanin. Baka di mo kayanin. Xiao Bei, buti na lang dumating ka. Sabi ko sa'yo, ang tindahan na to ay Lin Hindiwang, tapos sinaktan niya ako. Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Xiao Bei, galit lang si mama kaya ganyan ang sinabi. Bayaw, nangako ako na ibibigay sa iyo ang tindahan na to. Kaya ang tindahan na to ay wang, tama si tita. Xiao Bei, nahihiya ako sa sinabi mo. Lumipas na ang mga nakaraan, ang importante ngayon. Ay ang maganda ang buhay ninyo ni ate. Sabi na nga ba, kapag mayaman lahat sasama, ikaw pa ang lumalayo. Sa dayuhan mo ibibigay ang magandang tindahan, samantalang. Hindi mo pinansin ang iyong sariling tiyuhin. Sinabi ko na kung lalampasan mo pa ang limitasyon. Huwag mong sisihin ako. Nasa daan na ang media, mag-ingay ka pa. Mas mabuting malaman ng lahat, pati na ang pinsan kong nasa kolehiyo. Makinabang din, Dingifen. Hindi ako magdadalawang isip na ilantad. Ang mga ginawa ninyo noon, Umalis na kayo. Gusto nyo bang mapahiya? Hindi ka o, tu papatawarin. Umalis kayo. Ikaf, Bilis, umalis kayo. Kapag nakita ko pang naninira, bugbog kayo sa akin. ikaf. Sabi ka unang gabi gayon ako pa ang napalayas. Tara na. Lin Xiao Bei, hindi ka o, tu papatawarin. plano kong maglagay ng extend sa mga lugar na to at kumuha ng mga performers. Para mag-perform sa harap. Okay, maganda, yan. Hindi sapat ang performance, kailangan ng malakas na advertisement. Ikaw ang masusunod. Boss Zhang, parang may problema ka ngayon. Meron ba? Kamusta na ang pag-iisip mo sa sinabi ko sa'yo noong nakaraan? Pwede akong pumunta sa Gaizhou, pero gaano ka katiyak na matutuloy ang partnership? Gaano kalaki ang tsansa? Kung wala ka, 30% lang. Kung nandiyan ka, 70. Hala, may magic aura ba ako? Siyempre naman. Ikaw ang pinakamagaling na lalaking nakilala ko. Sige, kakausapin ko muna ang misis ko. Negosyo lang naman ang pupuntahan natin. Hindi naman tayo makyuyova. Nakakasawa kung isasama pa ang pamilya. Mahal, may business trip ako bukas sa Gaizhou. Gusto mo bang sumama? Hindi na ako sasama, wala naman akong maitutulong. Pero, Ako na ang bahala sa bahay, ikaw mag-focus sa trabaho. hindi ka ba natatakot na baka maagaw ako ng iba? Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako makatulog, usap tayo. Boss Zhang, Walang tao dito, tawagin mo na lang akong duo-duo. kung hindi ka makatulog, labas tayo.
Natatako ka bang keinen kita? Bakit? Takot ka bang lagyan kita ng gamot? Hindi. Nakakasira ng plano ang alak. Mas gusto ko ang tsaa, simpleng tao lang ako. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan ang tiyampag? Kaya ko rin ibigay ang kaya niyang ibigay. Isang duo-duo, seryosohin mo naman. Sa lobby na lang ako matutulog. Xiao. Ang swerte Montag talaga. Xiao Bai. Huwag kang mag-alala, hindi ako taong nagpapakatanga. CJ. Umuwi ka na. Mahal, hindi ko alam kung anong style ang gusto mo. Kaya binili ko na lang lahat. Salamat, mahal. Ang bango. Mahal. May isang bagay na pinag-isipan ko ng matagal. Napagdesisyonan kong sabihin sa'yo. Gusto ka ni Sang Duo-Duo. Alam mo, Normal lang na may nagkakagusto sa asawa kong napakagaling. hindi ka nagagalit. Bakit ako magagalit? Sa hinaharap, dadami pa ang magkakagusto sa'yo. Ayokong maging selosa. Mahal, hindi ka na nga nagsiselos. Natuto ka ng maglambing. Sige, pagbibigyan kita. Sa hinaharap, kapag tiningnan mo pa siya ng isang beses, gagamitin ko ang sinturon para paluin ka. Ah, ganito pala ang trip mo. Ang lalim mong magtago. Lindsay Obi, bakit puro ganitong malaswa ang nasa isip mo? Puro kalibugan lang ang laman ng utak mo. Ang pagkikita pagkatapos ng matagal na paghihiwalay ay parang bagong pag-ibig. Mahal, Kumusta na? Sabihin mo naman, ano ang nangyari kay Xiaoyu? 2 buwan na. Normal ang lahat ng indicators. Ay, ang ganda. Magiging lolo na ako. Ito ay napakalaking biyaya. Bibili na ako agad ng manok at isda para masustentuhan ka ng maayos. Sasabihin ko sa iyo, Mahalaga ang unang ilang buwan. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang trabaho. Ipaubaya mo na lang sa batang ito. Ah, kaya pala. May manugang na kayo, nakalimutan na ang anak. Dahan-dahan, buntis ka ngayon, kailangang mag-ingat. Hindi naman kailangang masyadong maingat. Hindi pwede, ang nasa tiyan mo ngayon ay ang aking munting biyaya. Ay. Hindi ba si Liu Qingping iyon? Bakit ang tanda na niya ngayon? Ate Xiao Xiu. Liu Qingqing. Pagkatapos sumama kay Zhao Daqiang, madalas siyang bagbugin at ilang bises nang nag-miscarriage. Karapat dapat lang sa kanya yon. Kawawa rin naman siya. Mahirap ang buhay at lubha na siyang naghirap. Ang mga taong kawawa ay may mga bagay na dapat kamuhian. Sa hinaharap, kailangan nating maging maingat ang mga taong ganito. Ay hindi karapat dapat sa awa. Buti na lang at nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi na ako tulad ng dati. Na naging taang tagasalo. May magandang balita. Ang ating mga lobster ay iluluwas sa ibang bansa. Mabuti. Kailangan nating mabuhay ng maayos. Mahal. Nanumpa ako na gagawin kitang masaya. Nagawa mo na, masaya na ako ngayon.